Perfect trade sa Lakers at mga maling tawag ng referee sa Toronto Raptors, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ito daw ang perfect trade scenario na magdadala ka na Jeremy Grant at Malcolm Brogdon sa Lakers. Mas kailangan daw kasi ng Lakers ang kumuha ng mga players na makakatulong nila LeBron at Davis. Kaya dapat daw silang makipag-trade sa Portland Trail Blazers para makuha ang dalawang veteranong players. At ito nga daw mga idol ang nasabing trade idea ng dalawang kupunan. Na makukuha daw ng Portland Trail Blazers sila D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino. Kasama nga daw ang dalawang second round pick sa 2025 via Clippers at 2027 via Lakers. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers itong sila Jeremy Grant, Malcolm Brogdon at Ryan Rupert. Ang maganda nga daw nito para sa Lakers ay magkakaroon sila ng dalawang veterano na maaasahan mag-contribute sa likod nila LeBron at Davis. Para naman sa Blazers ay magkakaroon naman sila ng flexibility sa kanilang salary at multiple assets. Lalo at itong si Jeremy Grant ay nasa long-term contract. At isa pa ay hindi nila masyado magamit si Malcolm Brogdon bilang point guard dahil kana Scoot Henderson at Anthony Simons. Kaya tamang-tama lang daw ang trade na ito para sa Blazers lalo at nakakuha sila ng mga young players na magagamit nila. Andyan pa si Gabe Vincent na isang veterano. Lalo at may mga second round picks din silang nakuha sa Lakers. Na para naman sa Los Angeles Lakers ay solid ang kanilang nakuha. Lalo at itong si Jeremy Grant ay isang two-way forwards. Na nag-a-average ng 21 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Habang itong si Malcolm Brogdon na isang veteranong point guard. Na ito talaga ang hinahanap ni Coach Darvin Ham. Na magiging balance na kasi ang kanilang guard rotation na bagay nga itong kasama ni Austin Reeves. Na may average nga ito ngayong season ng 15 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na kunin ng Lakers itong sila Jeremy Grant at Malcolm Brogdon? Samantalang ito naman ang mga patunay na walang foul naman talaga ang dapat na nakuha ang Lakers sa Raptors. Habang dapat din na nakakuha ang Raptors ng foul sa depensa na ginawa ng Lakers. At ito nga mga idol ang mga patunay sa mga missed calls at hindi natawag ang foul ng mga referee sa fourth quarter. Una na nga ay itong si Scottie Barnes na hindi nakakuha ng foul sa referee. Nakitang-kita naman na nag-extend ang kamay ni Davis kaya nawala sa forma ang katawan ni Scottie Barnes. Pero buti na lang ay pumasok pa rin ang kanyang tira. Sa play naman na ito mga idol ay wala ring itinawag na foul ang mga referee sa pagtulak na ginawa ni Taurean Prince dito kay Thaddeus Young. Dito naman sa play na ito mga idol ay dapat walang foul dito na nakuha si Max Christie. Lalo at outside naman ng bola ang nahampas ni RJ Barrett at wala itong contact sa braso ni Max Christie. At kusa ding nawala sa kamay ni Max Christie ang bola. Sa ginawang drive naman ni Scottie Barnes sa basket na ito ay dapat foul itong si Max Christie at and one dapat ito. Pero hindi nga ito tinawagan ng referee kaya naman galit na galit ang head coach ng Toronto Raptors. Na kung sakali din kasi mga idol na tinawagan ng end one play ng mga referee yung dunk ni Scottie Barnes, ay meron sana itong extra free throw na nakuha. Lalo at nagawa pa ni Pascal Siakam na ma-shoot ang 3-pointer na ginawa nito sa last seconds. Overtime sana ang laro ng Lakers at Raptors kung nagkataon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.